Hello everyone! So for today is i-discuss ko yung quiz earlier. So tinatamad ako mag-transit. So eto na lang. So what happens when urbanization reduces vegetation and natural buffers? So for the first option, we have turbulence in the atmosphere is reduced. Actually, hindi siya na-reduce. Kasi, come to think of it, may mga farmlands ka. Yun yung positive about having a farmlands kasi it helps in mitigating the ano daw, the pinsala nung mga calamities. So basically, yung mga farmlands, yung mga lupa, puno, etc. Ginagawa siyang urbanization. In short, Cynthia Villar, ganun. So turbulence in the atmosphere is reduced, is actually increased kasi natatrap yung heat dun sa mga bahay, especially sa mga roof. Yan. There is an increase in local temperature fluctuation. Yes, there is an increase kasi nga yung heat na from atmosphere, from sunlight is natatrap siya dun sa mga bahay. Urbanization nga, di ba, ate? And unpredictable wind currents. Yes. Next is storm become less frequent due to decreased heat absorption. Hindi naman. May relationship ba yung storms and heat absorption? Siguro wala. So common sense na lang dito, te. More stable wind patterns are established. So the correct answer is there is an increase in local temperature fluctuations and unpredictable wind currents. Next, how does converting farmlands to subdivision affects local hydrology? Yung point kasi dito is that yung yung farmlands, well, siya, parang nagsistore siya nung tubig para maiwasan. Kumbaga napupunta siya sa nature, yung puno na yun, tsaka nagagamit siya ng mga puno. Ganon. Come to think of it, kagubatan. So instead of ganon yung nangyayari, due to urbanization or subdivisions, natatrap yung mga tubig doon, kaya binabaha, especially sa mga lowlands, due to urbanization or subdivision. So in this sense, it increases surface runoff and reduces groundwater's filtration. Yun yung sagot. Next is, why are ecosystem difficult to study from a system ecology perspective? Kasi, sabi nga ni Lynn, sa explanation niya, um, yung isa nakakapekto sa isa and kumbaga it affects the relationship of species with one another. Hindi lang naman siya parang yung i-isolate mo yung isang bagay sa isa kasi nga connected sila. So in this sense, they are highly interconnected, check, and difficult to isolate. Yung sagot. Ito na. So, what happens daw if everything set to phosphorus unit and everything else is not modified? So ano na nangyayari? Pag yung si J, yung in niya is double from H. So basically, wala nang mangyayari dito. Ano daw? Di ba lang? Number one, since same amount you na-receive ni H from G, magkakatalo siya sa distributions to K, J, and I. So first sa I, since small lang yung amount na dinedemand niya or nakukuha niya, rate niya from H, that's good. And since double from 1 to 2, yung in niya from H, therefore, yung compartment J is nag-increase. So the correct answer is option 2. Kasi nga, yung 3rd level compartment in J
increases. So as you can see, from 1, naging 2 siya. Na-double, yeah. And then, yung sa K naman, same lang naman, pero it's just malaki yung ma-affect niya since siya yung may malaking demand dito. But based on the option, si J is i-increase siya kasi nga, nag-double yung parang amount niya. So how does urbanization contribute to flooding? So as what I've mentioned earlier, urbanization kasi yung parang instead na nagagamit ng nature yung tubig for filtration, ng mga puno, etc., nare-replace siya ng mga subdivision, or ng mga, ayun. So instead, hindi na filtrate ng maayos yung tubig. So basically, nasa stock sila doon. So yung nangyayari is bumabaha. So it reduces permeable surfaces, leading to more runoff water. Hindi siya increases in filtration. This will happen pag um, increasing filtration pag once na mataas yung farmlands mo, kung hindi pa siya nagiging nag-undergo ng urbanization. It creates more reservoir to capture excess water. Actually, hindi. Kasi, kung reservoir lang naman, hindi na siya nagagamit ng puno. So, parang hindi na ano yung cycle. By lowering overall precipitation level. No, um, it does not lower rather the overall precipitation level when urbanization happens. So it reduces permeable surfaces that leads to more runoff. Yun yung effect niya. Ayan na. What will happen daw pag tinanggal natin si H sa compartment or sa systems na to? Basically, since si H yung may parang top contributor ng tatlong compartments, siya yung nabibigay ng 0.5 kay I, nabibigay ng 1 to J, ng 14.5 to K. What if tinanggal natin siya? So basically, si I, magbibigay siya ng 0.5 kay K, magbibigay siya ng 1 kay K, and si K, magbibigay siya ng 16 kay F, continuously giving from F to G ng 16. And since wala naman siyang pagbibigyan, masa-stock off lahat kay G. So, mangyayari, mag-overflow si G. So, yung sagot dyan is compartment G will overflow. Yon. Mali yan. So, next. What will happen daw if yung F mo is na-double? So, double siya. So, basically, yung sabi sa recording, kung may excess man or something, it would be still the same. It's just mag-store lang siya. Same lang yung bibigay niya kay I, same lang ng ibibigay niya kay J, same lang ng ibibigay niya kay K, and si K, same lang yung out niya, in and out to F, 16. Now, si 16, same lang din yung ma-receive niya from K, and same lang din yung mabibigay ni F kay G, which is 16. Si 16 from G is magbibigay siya kay F ng 16. However, na-double daw siya. So, kung magda-double siya, it would still be the same. Bakit? Kasi nga, wala namang pagbabago. Magbabago lang siya kung sabihin natin depleted or nagkulang yung super drain talaga yung H. Dun sila magkakatalo. But if nag-overflow man or sumobra man or double something, it will be still the same. Yun yung sabi sa recording. And parang common sense na lang din. So may si H, kumbaga ikaw yung student,
magsustor ka ng pera. So may pangbili ka na ng iPhone 16, ganun. So what is the steady state assumption in ecological system? So basically, steady state is equal yung amount ng in mo to the amount of out mo. In short, may equilibrium ng energy mo. So yes, input and out process is balanced out over time. Yun siya. So last question, why is the urban here island affect and how does it contribute to flight turbulence? So basically, yung mga cities, nagtatrap sila ng heat since hindi nagagamit ng mga puno or ng mga farmlands yung heat from atmosphere. So parang nagbabounce back. Basta natatrap yung heat doon sa mga roof or sa mga urban. So yung nangyayari, na-absorb ng mga cities yung mga heat na yon. And from that, it causes the rise ng air to create turbulence. Parang ganun lang. Kaya napapansin mo sa mga Cebu Pacific, nagde-delayed yung flight due to turbulence. Usually sa mga cities, ganun. So, you know na bakit.